Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Kamusta po kayo sa inyong tulog? I hope maganda ho tulog. Medyo mahirap mag-adjust ng mga tulog natin. Iba-iba na talaga eh. Pero maganda niya, nagising po tayo. Opo. Maski na hirap yung iba sa ating matulog, yung iba naman makasandal lang yung likod eh. Mailapat lang yung likod. Nakakatulog na ho kagad. Oh. Salamat lang sa Panginoon dahil may ganyan at tayo ho ay nagigising. It's indeed a blessing from the Lord. Kaya ho, napakabuti ng Lord sa atin. Antayin natin si kapatid na Apple sa mga oras na ito ha. Ayusin natin na maka-join sa atin si Apple. Dali lang. Hello. Magandang umaga, Apple. Magandang umaga, Brad. Ayun, sige. Start tayo, kapatid. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix at si Sister Apple. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin po nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon po ay araw ng Lunes at 31 sa buwan ng Marso 2025. At sa oras na ito ay pangunahan tayo ni Sister Apple sa pananalangin at sa pagbanggit na rin ho ng Saint of the Day. Good morning, Apple. Good morning, Brad, at sa lahat ng ating mga tagapanood. Tayo po magsimula na. Let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. The Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth, we Pour forth, we beseech thee, O beseech you, Lord, O Lord, thy grace into our grace into hearts, our hearts, that we, to we to whom the whom the incarnation of incarnation of Christ, your Christ, your Son, Son, was made was known by made the known by the message of an message of angel, an angel, made by by his his passion and cross, passion and cross, be brought to brought the to the glory of glory his of his resurrection, resurrection, to the same through the Christ same Christ our our Lord. Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. 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 Today is the 31st of March, and we do not celebrate. In the liturgy, there's no saint or solemnities or feast celebrated today. Let us offer one Our Father, and one Hail Mary, and one Glory Be for the intentions of the Holy Father for this month of March, and for our own special intention. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us
this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Pray for In the us. name of the Father, and of the And Son, the and Son, of the Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. Apol, baka meron kayong anunsyo mula sa inyong parokya at ilang mga greetings para sa ating mga kaibigan. Just go ahead. Yes, good morning po sa lahat at sa iyo kabrad, sa iyong sampu ng iyong mga kasama dyan sa bahay. Good morning. Sa aming Kura Paroko, si Father Farley Ray Santillan Mhm. ng Immaculate Conception Parish dito sa Mhm. Bakyas, Barangay Mansiligan. Sa Mhm. lahat ng mga church workers at volunteers natin, good morning din po. At sa mga nanonood na mga masisipag na katikista ng aming parokya, sa BEC Capillans at sa mga members ng camp. Ayan, good morning po sa inyo. Sa aking kaibigan na si Tita Grace Calmerin. Good morning, Tita Grace. Palagi din pong nanonood yan. At sa aking mama at papa, ayan, good morning. Sa lahat ng CFD members ng Diocese of Bacolod, unang-unang ating masipag na si Brother Christian Paul Gaylan, sampu Mhm. ng ating mga officers dyan, good morning sa inyo. Mhm. At patuloy po na nananalangin ang ating prayer warriors sa Latin Rosary Missionaries. Mhm. At kung gusto nyo pong mag-join, magbigay ng inyong mga intentions, just send us a message to Latin Rosary Missionaries page at amin pong ipagdadasal ang inyong mga kahilingan at ang lahat po na gusto ninyong ipanalangin. So patuloy po tayong patnubayan ni Lord at sa ating gospel for today, sa aking pagninilay kabrad, I always remember my parents, no? Mhm. Bilang isang anak, igalang po natin at sundin ang ating mga magulang Mhm. dahil walang magmamahal sa atin ng higit pa sa ating mga magulang. Mhm. So, lahat po ng kapurihan ay para sa Panginoon because obeying your parents is obeying God and loving Mhm. your parents is loving God. Mhm. Ayan. Nawa po Mhm. ay patnubayan tayo ni Lord sa huling araw ng buwan ng Marso. Always choose to do good and always be good. Good morning po sa lahat at sa iyo kabrad. May the Lord always bless you and keep you. God bless. Alright, maraming salamat, Apol, for joining. God bless. Alright, nakasama natin si Sister Apol na napakasipag sa larangan ng pananalangin. At yan po yung gustong-gusto ni Brad Calix na talagang pasimulan ang broadcast sa pananalangin. Kasi naniniwala ho tayo na magiging walang saysay ang lahat ng ating mga apostolate kung hindi ito dadaanin sa pananalangin po. At tatapusin din naman. Maraming salamat ulit, Apol. God bless sa buong pamilya sa iyong mister. Rich Banares, maganda umaga po. God bless sa buong pamilya. Atia Montejo, maraming salamat to for joining sa ating broadcast at sa iba pa ho na makasama natin maya-maya ng konti. Gusto ko lang batiin yung aking mother na si Mama Elsie. Pagaling kayo ma sa inyong sitwasyon. Kami ho ay nagdadasal din ho para sa inyong sitwasyon ngayon. Binabati ko lahat ng aking mga kapatid dyan sa Kainta. Samahan nawa kayo ng Lord, mga tol. At yung kapatid ko dyan sa bahagi ng Pangasinan, si Ate Lydia, ganun din. Si Ron dyan sa Estados Unidos. Maganda umaga. At siyempre yung aking may bahay, si Annalyn.
Uh, Bahala si Lord sa iyo, ha, Ma. Kami ay nagdadasal na patuloy at humihingi tayo ng milagro sa ating Panginoon Diyos para sa iyong sitwasyon. Patuloy ka lang kumapit sa Panginoon Diyos sa araw-araw. Ganun din aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Gusto ko rin batin yung aking bishop dito sa Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio Buson. Magandang umaga, Bishop, at sa lahat ng mga kaparian na kasama dyan sa diocese po. God bless po. At yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca, magandang umaga, Pads. Si Father Nobles, ganoon din si Reverend Father Egay. Maraming salamat po. At sa lahat ng kaparian sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gusto ko lang ding batiin yung aking spiritual director, isa sa mga spiritual director ho natin, si Padsa Pineda, dyan sa Kabangkalan po. Maraming salamat. At Elaida Huntilla, maraming salamat po sa pag-join sa ating broadcast. Alright. Bago tayo dumako sa ating Gospel of the Day, napansin po ba ninyo na yung mga etong buwan ng Marso, marami ko nangyari sa ating bansa. Medyo kinagulat ho natin yung pagdadala sa ating dating Pangulo sa ibang bansa doon sa ICC. At medyo na nabigla tayo ron. Yung eksenang binasahan siya ng pag-aresto. Opo, maraming nangyari, maraming mga Katoliko ang magkakaiba yung emosyon sa pangyayari po na yun. Napansin din ho ba ninyo na kabi-kabila yung pagpatay? Okay? Kabi-kabila yung pagpatay sa mga motorista. Etong lately lang ho ay merong isang SUV na kasama niya yung pamilya niya, nakagitgitan niya yung mga riders. So, at nakita ron sa video na meron siyang baril at walang habas po siyang namaril po. At tinamaan pa ata yung kanyang anak ayon sa video. Marami tayong mga nakakalungkot na nakikita sa ating paligid. Yung lantarang paggamit na ipinagbabawal na gamot. Nakikita po natin na para bang tuwan-tuwa pa yung mga magkakaibigan na gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Kung titignan mo itong sitwasyon ng ating paligid, it seems mukha atang papunta na naman tayo sa hindi maganda. Okay? Plus the fact na maraming tao walang trabaho, sinabayan pa ng kampanya, di ba? Na maraming gusto magpapogi pero wala namang maayos na plataforma. Ilan lang ho yan sa mga medyo umaano sa ating isip bilang Katoliko. Ngayon ang tanong natin dyan, paano natin to babalansehin yung ating pananampalataya kontra doon sa mga nakikita natin sa ating paligid. May maitutulong ba ito sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko? Mas napapalalim ba nito yung ating pananampalataya bilang Katoliko sa mga napapansin natin sa ating paligid? Kayo na po ang bahalang sumagot dyan, ay yan lang po yung aking iniwan na isang refleksyon. At sana makita pa rin natin ang Panginoong Yesus sa gitna ng mga kaguluhan na ito sa ating bansa. Tumako na po tayo sa ating Gospel of the Day sa John chapter 4, verses 43 hanggang 54. Sabi po dyan sa wikang banyaga, "At that time Jesus left Samaria for Galilee. For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his native place. When he came into Galilee, the Galileans welcomed him, since they had seen all he had done in Jerusalem at the feast. For they themselves had gone to the feast. Then he returned to Cana in Galilee, where he had made the water wine. Now there was a royal official whose son was ill in Capernaum.
When he heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and asked him to come down and heal his son, who was near death. Now Jesus said to him, "Unless you people see signs and wonders, you will not believe." The royal official said to him, "Sir, come down before my child dies." That Jesus said to him, "You may go. Your son will live." The man believed what Jesus said to him and left. While the man was on his way back, his slaves met him and told him that his boy would live. He asked them when he began to recover. They told him, "The fever left him yesterday, about 1 in the afternoon." The father realized that just at the time Jesus had said to him, "Your son will live." And he and his whole household came to believe. Now, this was the second sign Jesus did when he came to Galilee from Judea. Mga kapatid, sa Book of John makikita mo yung 7 signs. At itong pag-uusapan natin ngayon, na kung saan pinagaling ng Panginoon Diyos yung anak. Okay? Salita lang. Salita lang. Gusto ko lang umikot tayo doon sa doon sa ginawa ng Panginoon Diyos. Itong royal official po na to, mga kapatid, ay taong may authority, taong sinusunod, taong kilala sa kanilang lugar. At siya ay nagpasyang pumunta sa Panginoon para mag-request na baka pwedeng pumunta siya, si Jesus, doon sa kanilang lugar at pagalingin yung kanyang anak. Alam naman natin si Jesus, pag in-approach siya ng sinumang tao, may pinag-aralan, may authority o wala, basta genuine yung heart, hindi humihindi ang ating Panginoon. But before that, binanggit ng Panginoon Diyos na walang propeta na nire-respeto sa kanyang lugar. Tandaan nyo, si Jesus propeta rin sa isang banda. Saan mo siya lumaki? Sa Nazareth. Nirespeto ba siya ron? Hindi ho. Kailangan nyo pang lumabas ng Nazareth sa Galilee, sa Capernaum, gumawa ng himala o mga himala. Ito mga signs and wonders na binabanggit ng Panginoon para maniwala sa Kanya. But eventually, pansamantalang paniniwala lang ho ang nangyari sa mga tao sa panahon ng ating Panginoon Diyos. Maraming taong bumilib, pumalakpak sa Panginoon nung panahong si Kristo ay nasa lupa pa. Sapagkat nakita nung kanilang mga mata yung ginawa ng Panginoon Diyos na kabutihan at himala. Sino ba namang hindi tatanggi? Sino ba namang hindi papalakpak sa mga panahon na yon sa kanilang nakikita sa ating Panginoon Diyos? Kaya lang, ang pinagtataka lang at kinalulungkot ng Panginoon Diyos sapagkat maraming tao na hindi maniniwala sa Kanya malibang makakita sila ng sign and wonders. At yung unang kababalaga na ginawa ng Lord ay doon sa Kana, na kung saan nandun pa yung kanyang ina na nag-request sa kanya, sabi, wala nang alak dito, kasalan pa naman yon. Hindi pwede mawala yung alak sa kasalan hindi pa yun panahon dapat na gumawa ang Lord ng himala. Pero dahil nag-request ang kanyang nanay, sino ba namang makakatanggi sa ina? Pantakin mo yung tubig naging alak. Di laking tipid ng mga tao no, di ba? Tubig nakukuha lang kung saan di ba? Tapos naging alak. Teka muna, di ba? Meron nga masamang akusasyon ng mga tao sa Panginoon tingnan mo, manginginom talaga yung Kristo na sa Pilipinas Yan po yung isa sa mga narinig ko no, ako yung nagsisimula magpastor Lasinggero ang Diyos nyo, sabi nga. Sabi niya paano naging hindi lasinggero si Jesus, ha? Gumawa siya ng alak
Tapos kami ngayon, pagsasabihan nyo kami ng mga manginginom na itigil namin to. Kasalanan niya ni Jesus eh, ba? Yun ho yung narinig ko no, ako'y bata-batang pastor. 19 ho ako nagpastor eh, 19 anyos. Yun ho yung naririnig ko sa community nung nagba-Bible study ako. Kasi ho, nagba-Bible study ako doon sa mga squatter area. Eh. Yun ho yung naririnig ko doon sa mga maraming tato. Oho. Doon po akong nagpastor po ako doon sa sa Along the Riles eh, sa may Sampaloc. Oo. Riles 'yan eh. Magkabila ho bahay eh. Oo. At isang di pa lang ho yung layo ng bahay doon sa sa ng Riles. Oo. Isang ganun lang para pag dumaan yung Riles eh hindi mo madadali yung bahay nila. Mga 2 taon din ho ako nagpastor doon. Oo. Yun ho naririnig ko sa mga tao. Sabi sa akin, Pastor, sabi sa akin, yung Jesus na sinasabi mo, lasinggero yan. Sabi sa akin, ganun lang ako. Ganun lang ako balik sa salita. Nakahubad yun eh. Yung upper, walang pantaas na. Sa balik-balik sa palok dyan ako. Sa may Riles. 2 taon ako dyan. Naka-walking short lang ako dyan. At may mga kasama ako mga Amerikano. Sa iba-ibang mga lugar, ako yung pinaka-pastor nila. Pag bibisita kami, ng bungad sa akin, ayan ka na naman, pastor, Bible study ka na naman. Wala ka nang magagawa sa amin. Eto na ang buhay namin. Manginginom talaga kami. Well, wala tayong magagawa kasi ganun yung mga tao. Pero ang maganda lang nito, ang mga tao nakakilala sa Panginoon Diyos ay tumitigil sa pagiging lasinggero. Pero hindi po totoo yan, no? Hindi po dahil si Jesus ay he turned the water into wine, manginginom po si Jesus. Yun po yung akusasyon lamang ng mga kaibigan natin na hindi ho talaga alam ang salita ho ng ating Panginoon Diyos. At itong pangalawa ho na nangyari, itong pagpapagaling ni Jesus sa anak ng royal official, ito ho yung pangalawang himala o sign na ginawa ng Lord outside Nazareth. So gusto kong puntusan natin dito mga kapatid, yung eksena na nakita sila nitong royal official at ni Jesus. Anong pakiusap nito? Anong sabi niya Sir, punta kayo sa bahay bago mamatay yung anak ko. Bata pa tong anak niya kasi binanggit child. Lalaki. Sir, baba kayo. Pag sinabing calm down, nasa kung mapa kasi, ang Jerusalem, pataas po yan eh. Itong royal official galing sa south. So kaya sabi, calm down. Opo. Bago mamatay yung anak ko, Sir, sige na, punta kayo sa lugar namin. Alam mo sabi ng Lord, sinabi ba ng Lord na, Brad, medyo busy ako ngayon eh. Pasensya ka na. Pangalawa, wala ka appointment sa sekretary ko eh. Yun ba sinabi ng Lord? Ba't ka lumalapit sa akin? Alam mo naman na marami ang pupuntahan eh. Ginanong ba siya ni Lord? Hindi o eh. Sabi sa kanya ng Panginoon Diyos, you may go. You may go. Kung ikaw yung royal official, naghihingalo na siguro yung anak mo, request mo sa Panginoon, samahan ka doon sa bahay. Nagre-request ka. Tapos sabihin sa'yo, uwi ka na. Uwi ka na. Papayag ka ba sa sinabi ng Lord na uwi na lang, uwi ka na lang? Baka sabihin ng iba sa inyo, Brad, baka naman pwede kasi wala na kami matakbuhan. Natakbuhan na namin mga doktor. Ikaw na lang yung nabalita ako nagpapagaling dito eh. Baka naman pwede. Baka yung iba sasabihin sa inyo, hindi pwede, kakalad ka rin kita, paudalhin kita sa bahay. Di ba? May mga mataong mapilit eh. Kakalad ka rin eh. Hindi, pwede, may mga tao ko dito, kakalad ka rin kita, daling kita sa bahay. Wala hong ganon. At eto, matindi dito, Brad, sis, salita lang. Salita lang.
Nung nagsabi itong royal official na to, sir, punta kayo sa lugar namin. Ang sabi lang ng Panginoon, uwi ka na. Yung anak mo mabubuhay yon. Anong ginawa nung royal official? Nagkamot ba siya ng ulo? Nagreklamo ba siya sa Lord? May mga sinabi ba siyang di maganda sa Panginoon? Hindi po. Ito yung kailangan tutukan natin, mga kapatid. Ang sabi ni John, the man believed. Intelihenteng tao yun, yung royal official na yun. May position, may authority. Nabalitaan niya lang yan tungkol kay Jesus. Naging popular na. Baka sakali siya. Baka makatulong sa problema ng anak niya. At ang maganda rito, sa attitude ng royal official na to, naniwala siya. Siguro kung tayo yon, medyo magdadalawang isip pa tayo. Baka pwersahin pa natin si Jesus pumunta sa bahay natin eh. Baka lumuhod ka pa eh. Di ba? Kasi nagmamakaawa kasi maghihingalo na yung anak mo eh. Halimbawa. Ibig sabihin, gagawin natin lahat ng paraan para mapapayag natin si Jesus. Pero ito, simpleng usapan lang ito. Sabi na sa kanya ng Lord, you may go, your son will live. Wala nang masyadong arte pa. Diretso yung mensahe. Baga sa balita, straight news. Wala nang pasikot-sikot. Ang sabi ng Lord sa kanya, maari ka nang umuwi, yung anak mo mabubuhay. Ang ganda ho, nung attitude nung lalaki. The man believed what Jesus said to him and left. Nung pabalik na ho siya, siyempre naglalakad lang ho yan eh. Mukha inabot pa ata ng maghapon. Bakit po? While the man was on his way back, his slaves met him, nakasalubong niya yung alipin niya. At sinabi sa kanya, "Uy, paraphrase mo yan. Sarili ko lang nagamit na salita. Ay sir, yung anak nyo, okay na." Naglalakad, parehas, nagkasalubungan. Ay sir, yung anak nyo nga pala, nakarecover na yon. Ano na yon? Medyo pa okay na yon ah. Sabi nung kailan nangyari yon? Kailan siya nagsimulang makarecover? Ay sir, kahapon, nawala yung lagnat niya. Oo, di ba? Kahapon, di ba? The fever left him yesterday, about 1 in the afternoon. Ngayon, pumalo yun sa isip nung lalaki na nakipag-usap kay Jesus. The father realized that just at that time, Jesus had said to him, your son will live. Yung eksaktong oras na yun ng alauna ng hapon, yun niya kausap si Jesus. Yun yung oras na sinabi sa kanya ng Lord, you may go, your son will live. Ano po yung naging epekto nito sa buhay ng royal official at sa kanyang pamilya? The father realized that just at that time, Jesus had said to him, your son will live. And he, referring sa royal official, and his whole household came to believe. Now, bakit po sila naniwala sa Panginoon? Dahil sa sinabi ni Jesus. Ano yung mensahe ng Lord? Ano yung mensahe? Your son will live. Mga kapatid, sa ating buhay, ang dali nating manumbat sa Diyos. Dahil napirwisyo yung ating hanap buhay, naputo tayo, lagi tayong hindi tinatantanan ng mga pagsubok sa buhay,
madali po tayong magreklamo sa Diyos. Minsan pa nga ho, sumasama ang loob natin sa Diyos, di ba? Dumating pa nga sa sobrang sama ng loob mo sa Diyos, tumigil ka ng dumalo sa misa. Dati involved ka sa ministry sa parokya, pero nagtampo ka sa Panginoon, kumalas ka na doon sa ministry. At yung iba hindi pa nakontento doon, nagsimula sa sama ng loob, tumalikod na at nagpunta sa Protestant Church. Sa panahon na ito, ang mahalaga ngayon mga kapatid, yung ating paniniwala. Hindi lang yung paniniwala. Magandang bagay ang paniniwala o yung belief. Pero importante yung object. Kanino ka naniniwala? O kanino ka sumasampalataya? Ang ating pananampalataya bilang Katoliko ay first and foremost ay nakasandal sa ating Panginoong Hesus. Yung kaligtasan natin ay sa Panginoong Hesus. Ikalawa, doon sa pagyakap natin sa turo na simbahan. Di po ba? Ang pinakasentro ng Catholic Church, hindi si Mama Mary. Hindi yung mga ritual natin. Hindi yung mga saints natin. Lahat yan importante sila. Pero huwag tayo magkakamali na ipalit natin sila para kay Jesus. Hindi ho. Ang pinaka-focus ng Katolikong pananampalataya ay ang Panginoong Jesucristo. Huwag tayo magkakamali po dyan. Hindi po yung pagyakap sa turo ng simbahan. Pangalawa na lang ho yan. Ang pananampalataya natin at ang kaligtasan natin ay nasa Panginoong Hesus. Pangalawa yung pagyakap mo sa aral na simbahan. Meron tayong 7 sacraments. Mga kapatid, ang issue ng paniniwala o pananampalataya ay lubhang napakahalaga sa panahon natin. Sa ating mga karamdaman, naniniwala ka ba na may gagawin pa ang Diyos sa'yo? Marahil ang miracle ay hindi para sa lahat ng Katoliko. Pero dahil ba sa hindi para sa lahat ang miracle, ay hindi ka na maniniwala sa Kanya? Hindi natin alam kung sino ang pagkakalooban ng Diyos ng milagro sa karamdaman po natin. Lahat naman tayo nagdi-desire ng magandang kalusugan, di po ba? Pero ano ba ang realidad? Kung sino pa yung malulusog, maagang nawawala. Kung sino pa yung may mga pera at capable na magpa-ospital sa mga maayos na pasilidad, maagang mga nawawala. Hindi ho ba? Hindi ka makapag-decide . Lord, sana ako na lang yung bigyan nyo ng milagro. Hindi ho . Pwede ka lang mag-request, Lord, baka naman. Hindi ho yan, maski na anong gawin mong fasting dyan, maski na anong gawin mong dasal dyan, pag iba yung plano ng Lord para sa atin, wala tayong magagawa dyan. Hindi natin pwedeng pilitin, baluktutin ng ang kamay ng Diyos. Now, figure of speech po yan, sinasabi ko. Hindi natin pwedeng puwersahin ng Diyos sa gusto natin mangyari para sa ating mga mahal sa buhay. Ano pwede natin gawin, Brad Calix? Ipagkatiwala sa Diyos yung sitwasyon. Wala na tayong magagawa dyan. Given na yung nagpagdadasal tayo. Given yan. Ginagawa natin yan. Nagtitiwala tayo. Given na po yan. Pero ang issue dyan, hindi yung gusto natin. Kundi ang issue dyan, yung kalooban ng Diyos. Yun ang dapat nating bigyang pansin. Mga kapatid, maganda yung nangyari dito sa eksena na to.
na sinasabi lang dito ni Apostle John, as I look at it, bilang isang layman, ang Diyos ay may capacity to bring healing. So hindi natin kailangan pumunta sa mga albularyo bilang Katoliko. Maraming Katolikong ginagawa po yan. Kani-kanino pumupunta kapag nagkakasakit. Kung saan sila nagpupunta. Nakalimutan nila yung aral ng simbahan. Nagbabaka sakali sila, baka gumaling. Kaya dadalhin po sa mga albularyo, sa mananawas, mga anak na maliliit na lagi nagkakasakit, ano-anong nilalagay dito sa damit na kulay pula. Akala nila yun nakakatulong. Ay, yun po imbitasyon lang sa mga demonyo para pakialaman yung anak po natin. Invitasyon po yun. Opening door po yun para sa mga demonyo. Opo. Brad Calix, pumunta naman kami sa ospital eh. Nagpa-doktor kami. Sinunod namin sabi ng doktor. Pero it seems wala pa rin eh. Mga kapatid, doon papasok yung ating patuloy na paniniwala sa Panginoon. Patuloy na pagdadasal, patuloy na pananalig, patuloy na pag-aantay. Yun po eh. Pagdadasal, patuloy na pananalig sa Panginoon, at yung patuloy na pag-aantay natin. Huwag tayo mag-give up. Ang gusto ng Diablo, mag-give up na tayo. Ang gusto ng Diablo, huwag na tayo manalig sa Panginoon. Ang gusto ng Diablo, itigil na natin yan. Hindi ho. The more na feeling mo walang nangyayari, yun yung panahon na dapat tayong lagi magdasal. Parang tingin mo parang walang nangyayari, yun ang panahon na patuloy tayong manalig sa Panginoon. Feeling mo walang nangyayari, yun ang panahon para patuloy tayong magantay. Sa totoo lang, mahirap magantay. Mainipin tayo lahat. Gusto natin instant. Para mapanag-request ka sa Lord, bigay ka agad ng Lord sa iyo. Walang ganon. Walang ganong bigay ka agad. Bibihira po yun. Ang realidad, nag-aantay tayo. Ang realidad, matira matibay sa dulo. Yun po yung karanasan natin. Sa sitwasyon ni Mrs., 2 taon na humahigit. Nagdadasal naman tayo. May pananampalataya po kami at kayo. Nag-aantay po kami at kayo sa gagawin ng Panginoon Diyos. Pero sa dulo, ang magdidesisyon, hindi tayo. Ang magdidesisyon, ang Diyos pa rin. Ang issue lang, kaya ba nating tanggapin ang desisyon ng Panginoon? Kung gumaling, paano kung hindi? Magagalit tayo sa Panginoon. Yun lang po yung gusto kong iwan sa inyo mga kapatid. The power of believing. Mag-antay tayo sa pwedeng gawin ng Panginoon Diyos. Ito nangyari, salita lang. Uwi ka na, Brad. Makaka-recover yung anak mo. Sabi ng Lord. At naniwala yung royal official bilang reward ng kanyang pagtitiwala sa Panginoong Yesus. Naka-recover yung kanyang anak na lalaki at ang epekto nito sa kanyang buong pamilya, sa kabutihan ng Lord, yung kanyang pamilya nanalig sa Panginoong Yesus. Kahabagan naman tayo, mga kapatid ng Panginoon, sa mga pagkakataon na wawalan tayo ng tiwala. May mga pagkakataon
pagkakataon na napanghihinaan tayo ng loob. Samahan nawa tayo ng Panginoon sa mga moments na tila baga hindi totoo yung Pilgrims of Hope, di ba? Ito yung huling araw ng Marso, bukas, Abril na. Itong oras na ito na alas 6:30 ng umaga hanggang mamayang 12 midnight, April 1 na, maraming pwede mangyari. Bantayan mo yun kung ano yung mangyayari. Maging conscious tayo sa maliliit na bagay. Doon tayo kulang eh. Misa namamangha lang tayo sa mga big event. Paano yung mga simpleng bagay na ginagawa ng Lord? Na bago bumagsak yung ulan eh, nakauwi ka na sa bahay. Di ba? Minsan hindi natin na-appreciate yun eh. Bago bumagsak yung malakas na ulan, nasa bahay ka na. Madalas yung mangyari sa akin yun. Bago bumagsak yung ulan, nasa bahay na ako. Maliliit na bagay, pero nire-remind ako ng Lord na i-acknowledge siya lagi. Wow. We'd like to thank the Lord for this opportunity na broadcast, mga kapatid. Lord willing ay matagal ko pa itong magagawa. Ito yung nakasalalay sa pangkalusugan natin kasi hindi natin alam. Marami na rin tayong nararamdaman eh. Opo. Pagdasal niyo po kami. Na sana ho itong ginagawa ko na ito ay magpatuloy hanggang sa dulo ng buhay ko. Actually, this is my first love. Itong pagbo-broadcast. Opo. Ito po talaga yung gustong-gusto kong gawin. Hindi ho talaga magpastor. Nasa radyo. Yun talaga yung first love ko. Hindi man natin natapos yung kurso natin sa kolehiyo, eh, nagamit naman tayo ng Panginoon sa radyo nung pastor pa tayo. Bilang reporter ng balita. At nakakapag-broadcast din po tayo nung ako'y nasa Pangasinan ng salita ng Panginoon Diyos. Sa DWMC sa Rosales at sa Angel Radio sa Dagupan City. At nung nauso na itong mga ganito, panahon ng pandemya na magsimula ako sa Facebook. So 4 na taon na to mahigit at maglilimang taon na to sa October. Pero yung pangangaral na Katoliko yung laman, nagsimula po to last year lang. Opo. Nag-focus ako sa pagtuturo ng Katoliko. Pagkatapos ko ho ng public declaration, December 4 last year. Opo. Salamat lang sa Lord kasi nandyan kayo, nagdadasal at sinasamahan po si Brad Calix sa journey. Opo. Aking panalangin ho ay ano man ang mangyari, ay diretso lang po tayo. Now, let me encourage you fellow Catholics na magpatuloy tayo sa Panginoon. Alam ko marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, pangkalusugan, pamilya, negosyo, mga relasyon. Ang ano lang ho eh, ang maganda lang nito, bagamat kabi-kabila yung pagsubok sa atin, meron tayong Diyos na hindi tayo pinababayaan. Meron tayong community bilang Katoliko na pwede tayong magpalakasan. Meron tayong ganitong broadcast na pwede tayong mag-encourage sa bawat isa. Mga kapatid, make it our priority this year, yung ating pamilya. Mas maganda
buong pamilya dumadalo sa misa. Maganda buong pamilya merong involvement sa parokya na apostolate. Iba yung dating pag buong pamilya. Iba yung impact nun. Kaya po ating panalangin na sana ho ay magdire-diretso tayo lahat sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Alright. Announcement. Mga kapatid, patuloy ho kayong kung meron kayo opportunity, yung mga taga Negros, makinig po kayo sa DWAF, DYAF, DYAF, dahil meron po tayong ang mga taga CFD ay meron pong broadcast pag Sabado at Linggo. Binabanggit ho yan ni kapatid na Apple. At si kapatid na Apple ho ay kahapon ay nakasama doon sa pagbo-broadcast ng Linggo kasama si Bro Harvey. So, yung mga ganong tsansa ho, kung meron kayong tsansa, even sa lugar po ninyo na nagbo-broadcast ang mga kapatid natin mga Katoliko sa Radyo Veritas, okay? Kung ano man ang available, saan sila na mapapakinggan, pakinggan po natin yon, mga kapatid. I would like to suggest itong mga pages na to na babanggitin ko na pwede nyong puntahan o kaya sa YouTube channel po nila. Ang Factbusters PH po ni Cabornok, doon po niya in-expose yung mga maling turo ng Iglesia ni Cristo at yung mga iba pang mga cults sa Pilipinas. Marami tayong mapupulot na magandang bagay doon kung paano natin maipagtatanggol yung ating pananampalataya po. Ang punto por punto ho ay maganda rin hong source para maging aware tayo paano natin sasagutin ang mga maling turo. Sila Bro Wendell Talibo, no? Puntahan nyo lang ho yan sila sa kanilang sa YouTube channel po nila. Ang Kursada Balita, no? Ang Catholic Arsenal Media, ang Katuruan Katoliko, marami ho yan eh. At doon sa mga balita patungkol kay Santo Papa, wag ho kayong basta-basta naniniwala. Kasi karamihan AI generated po eh. Opo. Yung may nakita ba kay Santo Papa eh merong kausap na halimaw? 'Di ba? May mga ganun. AI generated lahat 'yon. Mga imbento lang 'yon ng mga anti-Catholics po. Opo. Eh doon kayo sa EWTN Vatican o kaya sa Vatican News, no? Pertaining sa ating Pope Francis, wag kayong basta-basta maniwala sa social media na nagpapalaganap ng ibang balita. Mga kapatid, supportan niyo po si Brad Calix sa atin pong YouTube channel, ang State of Grace TV. Diyan yung makikita yung ating conversion, yung kasal namin sa Katoliko ni Mrs. at yung binyag ng aming dalawang anak. At yung aming dalawang anak ay mako-confirm sila itong Mayo dito mismo sa aming parish, dito sa San Juan Nepomuceno, sa Sumag. Sila po ay isa sa mga candidates for confirmation ni Bishop Patricio Buson. Opo. Sa Mayo, Lord willing. Yan po ay parang, di ako nagkakamali, parang kapistahan, no? Dito rin sa Sumag o ng aming parokya. Ipagdasal ho natin yung ating plano na by June, Lord willing, ay magkaroon po tayo ng online na pag-aaral sa inyo po na mga interesadong matuto. Ito po ay kombinasyon ng theology, philosophy at ng apologetics. Ito po ay para sa inyo. Exclusive ito for Catholics. Okay? Kung saan man ho kayo galing na lugar sa Pilipinas, wala hong problema kasi online naman ito. Ito ay once a week na pag-aaral, 2 oras. Hindi po ito public. Ito po ay private group. Probably via Zoom tayo o kaya Google Meet. Pinag-uusapan pa po ito namin yung possibility to have this kind of program ng Kabrad in coordination with
the Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. So, pangungunahan lang ni Brad Calix ito para ho sa inyo, no? Kasi karamihan po sa mga listeners natin ay hindi ho sa Negros eh. Karamihan po sa Visayas region eh, outside of Negros. Opo. Malaking chunk po ng mga listeners natin ay Visayas region. Meron po ilan sa Maynila, sa karating lugar like ng Laguna, meron po tayo dyan. At meron po tayong maliit na porsyento sa labas ng bansa. Yung mga OFWs po natin. So, mixed po tayo rito. Kaya ho, minabuti ni Brad Calix na para ho dire-diretso yung ating learning at paglalim sa Panginoon, subukan po natin ito na online na pag-aaral. Tignan natin, testingin natin, simulan natin, Lord willing, Lord willing by June, ang ilang mga subjects. Nasa isip ko, mga 12 sessions per subject. Okay? For example, kung yan ay philosophy, kasi pwede tayo may magtuturo sa amin dito ng philosophy. Si Brad Harvey ay AB philosophy yan eh. Oho, dating seminarista po yan. Hindi lang natuloy sa pagpapare. Opo, kasi na-in love. Pero isa sa mga resource person ho natin yan, no, na pwede magturo sa atin ng philosophy. Oho, importante yan, alam natin yan. Philosophy sa Katoliko kasi, hindi nauna ang theology. Philosophy nauna ituro eh. Pangalawa yung theology. Oo. Tapos may kalahukan na apologetics. Paano natin didepensahan yung ating pananampalataya. Di kompleto na tayo. Okay? So pag-pray lang ho natin Lord willing. Lord willing matutuloy tayo by June. Tingnan natin yung kombinasyon ng philosophy, theology, at ng apologetics. Sa mga interesadong mag-enroll sa inyo, ay pwede na kayo magsabi dyan sa comment section kung ano ba ang damdamin nyo tungkol dyan sa parang inaalok ni Brad Calix na pwede nating gawin itong taon na to ng 2025. Kasi malaking tulong ho yan sa inyo, lalo na kung kayo ay magiging CFD later on. At least naka-advance kayo. Okay? Tayo mga layman kasi malaki yung ating papel na gagampanan sa parokya. Opo. Hindi kaya ng mga pare. Kulang ang pare sa Pilipinas. At hindi naman tayo lahat pwede maging pare, correct? Majority sa atin, layman. So anong gagawin natin para makatulong tayo sa parokya at sa mga kaparian natin? Di sanayin natin ang bawat isa. Turuan kayo kung paano depensahan niyang pananampalataya. Opo. Pagdasal nyo kami Lord willing, matutuloy po tayo. Alright, bago tayo manalangin, maraming salamat Agaton Ray Alfante sa desire na mag-enroll God bless sa yung ministry sa nyo sa parokya kapatid Joseph Anyabiesa, salamat. Sabi ni Joseph, may mga naniniwala pa rin daw doon sa maling balita. Oh. God bless Joseph, God bless sa buong pamilya. Germaline Honasan Balahadya dyan sa San Pedro, Laguna. Salamat. Junior Coronel, God bless po sa buong pamilya kapatid. Kay Leonisa Aquilesca Duarte. God bless po sa inyo. Ate Maribik, salamat po sa pag-share ng video. Largo, Kabato Largo. Rene Boy Kalimpong, bro, maraming salamat sa pag-share. Good morning, Brad Calix. God bless you. Always sa iyong buong pamilya, sabi ni Rene Boy. Grace at Vincula, maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Pipito Barbon, bro, maraming salamat ganun din kay Bro Herald at kay Bro kalimutan ko isang kasama nyo. Salamat sa pagbisita kay Mrs. Mga kapatid, ang grupo ng CFD Granada kasi ay nagpunta sa bahay nung nakalipas na araw
at pinagdasal nila si Mama. Oh, tuwan-tuwa naman si Mama sa nangyari dahil iba yung pakiramdam ng misis ko kapag nabibisita siya. At hindi lang bisita ang ginawa nila, kundi nag-minister. Kasi mga ano to mga lay minister ito Oo, yung mga bumisita. Nabisita na rin kami ng pare. Ah, Father Gamala, ang chief exorcist ng Diocese ng Bacolod. Kaya nakakatuwa Sama-sama yung effort ng mga ministro ng Panginoon Diyos. Salamat. Salamat sa inyo, Bro Pipito ha. Si Sonet Senas, maraming salamat po. God bless sa pamilya, sa inyong ministry sa inyong parokya. Kay Noel, Mailong bro, maraming salamat ha. Patuloy nyo kaming ipagdasal, kapatid. Maraming salamat sa iyong ginagawa sa inyong parokya. Oo. Si Alben Bahan, maraming salamat bro. God bless sa buong pamilya rin, kay Laida Huntilla, kay Ate Ya Montejo. Opo, maraming salamat. Kay Rich Banares, salamat po. Siyempre kay Apple. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Kita-kits tayo mamayang gabi sa usapang Katolisismo. Pag-usapan natin part 2 ang patungkol sa Trinity. At sa Martes ay meron tayong panauhin na si Bro Harvey para tulungan tayo na magpaliwanag patungkol sa issue ng Trinity. Sa Martes, tabayanan natin si Bro Harvey. Sige tayo manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito sa aming napag-usapan. Maganda ho ang ginawang attitude dito ng royal officer nang nakita sila ng Lord. Naniwala siya sa sinabi ng Panginoon. At lalong namangha siya nung nakasalubong niya yung kanyang alipin na sinabihan siya na nakarecover na yung kanyang anak. At ang resulta nito, buong pamilya niya nagtiwala sa Panginoong Yesus. Lord, tulungan niyo kami na ma-overcome namin yung unbelief etong taon na to. Mas sumiral pa rin sa amin yung paniniwala sa Panginoong Yesus. Maski na may mga pagkakataon na binibisita kami ng kalungkutan, binibisita kami ng discouragement, binibisita kami ng hindi magandang mga thoughts sa isip. Tulungan niyo ho kami na ma-overcome namin yung unbelief. Patuloy kaming manalig sa Panginoon. At tanggapin namin yung resulta ng aming dasal. Maging ito man ay hindi na ayon sa aming kagustuhan. Lord, salamat sa maghapong ito, sa gagawin nyo. Pinagdadasal namin si Pope Francis sa inyong kalooban, siya po ay makaka-recover na patuloy sa kanyang pagkalusugan. Samahan niyo po yung aming mga cardinals, archbishop, bishops, mga kaperaan namin, at mga deacons at mga layman, ang laity, especially sa Pilipinas, na magampanan po namin sabay-sabay ang iniatang niyo sa aming balikat. Lord, ang Myanmar ay malaki po yung nangyari sa kanilang di maganda nangyari. Maraming namatay. Baka up until now ay marami pa rin hong rescuers. Tulungan niyo po sila, hindi po madali ito para sa kanila. At probably may mga Katoliko na nadamay din po sa naganap na lindol na 7 point something na lakas ng pagyanig ng lupa. Tulangin po namin ang inyong pag-iingat sa bansa na yan. Alam ko lahat naman ng ganyan, wake up call. Especially sa mga Katoliko. Sana po ay importante maging handa sa buhay na ito kasi ang kamatayan
hindi ho nagpapaalam. Ang kamatayan ay dumarating sa tao na hindi namin namamalayan. Ang pinakamahagandang bagay ay paghandaan namin yung kamatayan namin. Na mayroong pananalig lagi sa Panginoong Yesus. Na ipinapasa Diyos ang lahat. Lord, tulungan niyo po ang aming bansa. Maraming mga hindi nang magandang bagay na nangyayari. Plus, mga eleksyon pa na nangyayari na etong Mayo, ilang buwan na lang po ay eleksyon na. And we just pray na patuloy niyong gabay sa amin. Maging matalino kami sa pagboto. Mga tamang tao na may malinaw na plataforma ang ihahalal namin. Hindi dahil kamag-anak kakilala iboboto. Dapat may malinaw na plataforma ang iboboto namin. Lord, salamat po. Pinagdadasal namin ang bawat isa nandito sa broadcast ngayon. Paiba't iba silang mga intentions. Samahan niyo po kami. Mama Mary sa aming mga request na sana nga po ay magpatuloy kaming nakasentro sa Panginoong Yesus. Na patuloy kayong nire-respeto namin. Salamat po sa pag-asikaso nyo sa buong simbahan bilang ina ng simbahan. Maraming salamat po. And even sa lahat ng mga saints na nasa langit, we'd also like to pray for our brethren in purgatory. Tulungan nyo po sila doon na sa kanilang struggle. Kailangan po namin na tulungan sila sa pananalangin. Maraming salamat sapagkat sigurado ang kanilang kaligtasan. Kinakailangan lang silang patuloy na linisin sa lahat ng mga kasalanan bago sila pumanik sa langit. Salamat sa pag-asang meron. At kami na nasa lupa ay patuloy kami maging aware sa inyong presensya at gawin namin ang kalooban ninyo. Maraming salamat po. Lord, salamat. I pray that you would bless each one of us. Bless us with good health, good relationships. Yung aming spiritual life na magpatuloy kami sa inyo. Meron po kaming isang taga-CFD na mayapa na po. At kami nagdadasal maski papaano ay sana makatulong kami sa isang kapatid na CFD. May ipakita namin yung aming pakikiramay. Lord, salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Pagpalaan niyo po yung mga kapatiran ng mga OFWs. Patuloy sila ingatan sa kanilang work, magandang kalusugan, at yung kanilang pamilya sa Pilipinas ay patuloy niyo ingatan. Just want to thank you and praise you, Father. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Mga kapatid, kita-kits tayo sa ganap na 8:00 mamaya, Lord willing, part 2 ng Usaping Trinity. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn, ako naman si Brad Calix, kasama si kapatid na Apple, at sa aming dalawang anak na si James Philip Patalana Grace. Brad Calix po mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Pakishare po yung ating video. Ingat po kayo. And bye for now.